Hi guys, good morning. Kagigising lang natin guys at pagkagising ko is nakaramdam ako ng gutom. Kaya lulutuin na natin for today yung minarinade ko kahapon na pork meat. I'll show you. Actually ito marinated na siya kahapon. Binabad ko siya magdamag dun sa ref para mas manuot yung lasa, yung timpla. Actually pork nga pala to, laman ng baboy. Minarinate ko siya ng liquid seasoning, toyo mansi, lemon, and garlic. So yun yung pinamarinate ko dito, as well kasama na rin yung mga usual powder na ginagamit kapag nagluluto, yung salt, black pepper, onion and garlic powder, all together in this bowl guys, na minarinate ko yung meat. So for today lulutuin natin tong meat, and then ito na yung magiging breakfast natin. Siguro kung may matitira, lunch na rin natin later. So I'll show you how this video I'll show you how I'm going to cook this I called pork steak. So stay tuned guys. So hi guys, ito na, pinapainit ko na yung kawali na paglulutuan ko ng marinated pork. Ito guys, meron nga pala ako dito guys yung ginagawa ko na chili garlic. Ayan guys, naka-ready na siya. So yung oil nito guys, this one, ito yung gagamitin ko na panluto dito sa marinated pork. Usually kasi pag nagluluto ako, medyo iniiba ko yung original na concept ng mga ng mga ibang nagluluto. Hindi naman talaga ako magaling magluto guys. Ginagaya ko lang to sa Facebook. Tapos once na nakuha ko na siya sa Facebook kung paano siya lutuin, konti lang, nagkakaroon lang siya ng konting changes kasi parang experiment ko siya, na binabago ko siya ng konti. Wala lang, trip ko lang kung bakit ko siyang binabago. Wala namang special doon eh. Ang special doon yung achievement na, ayan guys, yung achievement ng pag naluto mo na siya, tapos yung outcome ng lasa. So yun lang naman yung kuhan ko doon. Ayan guys, so nalagyan ko na siya ng mantika, painitin ko lang siya. Pag mainit na siya guys, ilalagay ko na yung marinated pork. Okay, so ayan guys, ilutuin ko na. Mainit na yung pan, kaya nilagay ko na yung meat. Ayan, actually dalawang batch yan guys. Ito para sa baby love ko kasi hindi mahilig sa manghang, kaya nilutuan ko sa separately. Pero ito para sa mga adult na mahilig sa manghang. Kasi guys, yung ginamit ko dito is yung chili garlic oil. So kung yung manghang kalalabasan nito, kaya nag-separate ako nito para sa baby love ko. Kasi hindi yun mahilig sa manghang, ayaw niya ng manghang, kaya nilutuan ko siya ng separate. Ayan. Then while cooking this pork guys, ganyan lang siya guys, after kong mamarinate, tapos ganyan lang pagluluto, lagyan ko lang siya ng oil, tapos hayaan ko na siya dito hanggang sa maluto. So for the meantime guys, ganyan muna yung gagawin ko. Then maya pagluto na siya guys, isi-share ko sa inyo yung video. Okay, see you later. Ayan guys, as you can see, kumukulo-kulo na siya. Ngayon i-mix ko siya guys, para yung mga nasa ibabaw mapunta sa ilalim. Ayan, para maging even yung luto, i-mix ko siya guys. Ayan, and then after ko siyang i-mix ng ilang saglit, ayan, nakikita nyo na guys, diba, nag-iba na yung kulay ng meat. So ibig sabihin nito guys, medyo naghihiwalay na yung liquid dun sa meat, but it doesn't mean na mawawala na yung lasa niya doon. Actually yung lasa nandun na siya, nakadikit na siya dyan. So nagtutubig lang siya, it's because of the texture ng meat guys, magwa-watery talaga yan. So yung liquid na nanggagaling doon sa meat guys, yan yung magsisilbing sarsa niya pagka naluto siya. So yan, ganyan lang ginagawa ko guys, para even yung pagkakaluto niya. Actually naka low fire lang yan. So maganda to pag naluto kasi manunuot talaga yung lasa ng pagkakamarinate nitong beef. So
Ganyan lang siya guys. After ko siyang i-mix for a while, babalik yung takip niya. Then hihintayin ko ulit siya na kumulo for a couple of minutes. Then i-mix ko siya ulit. And then hanggang sa maluto guys, ganun ang gagawin natin. So we'll be back later again kung paano na rin siya i-mix natin siya ulit mamaya guys. Tapos kapag malapit na siyang maluto, ilalofer natin ulit yan. Then titikman natin kung sakto na yung lasa niya, or baka kapag-adjust tayo ng pagtitimpla mamaya guys bago siya tuluyang maluto. Stay tuned, I'll show you the outcome later. Hello guys, ayan, nasa kalagitnaan na tayo ng pagluluto guys. Medyo naging tender na yung meat guys, makapansin nyo. Ayan o. Ayan. Medyo nagiging looking tender na yung meat guys. Tapos patuloy siyang lumalabas yung mga nagwa-watery at yun ang magsisilbing sarsa niya pagkaluto. Then actually guys, itong gamit kong meat is pork, so pwede mo rin gamitin dito yung beef. Same process lang guys, ikakat mo lang, hindi siya maliliit, tapos i-marinate mo lang siya kagaya ng pag-marinate ko dito. Yung mga ingredients na ginamit ko dito is seasoning mix, garlic, toyo mansi, tsaka lemon. And then yung apat na powder na ginagamit ko, yung salt and pepper, garlic and onion powder guys. So yun lang, ganyan lang pag-marinate mo. Pwede mo siyang gawin both pork and beef meat. Pero ang kagandahan lang dun sa beef guys, kapag minarinate mo siya kagaya nito at niluto mo siya kagaya nito, pwede mo siyang lagyan ng broccoli at onion sa ibabaw. So ang tawag ko dun is beef broccoli steak. Ito naman is pork steak. So yun yung difference nila guys. Konti lang naman. I mean, parang broccoli lang yung yung pinagkaiba nila dun sa beef, pero parehas silang steak. So same lang din ng lasa, same lang din sila ng preparation process kung paano mo siya gagawin. And then yung tender nila, depende na lang kung gaano mo siya katagal lutuin. Like I think yung beef kasi medyo mas matigas yung texture ng meat niya compared to pork. So medyo mas matagal lang konti ang pagluluto ng beef, but still ganun pa rin yung lasa, parehas silang masarap. And then yung different lang ng beef is meron siyang broccoli. Okay guys, so nakita nyo yung update yung pagluluto natin, ganyan siya. Then siguro sa ilang sandali lang luto na to. And then prepare ko na yung onion para ilagay sa itatoppings natin siya to make it look good. Then see you again guys later. Makikita nyo yung outcome ng pagkaluto na. So ayan guys, bango. So since I think it's almost done, so gagawin natin guys, kagaya ng sinabi ko kanina, pag malapit na siyang maluto tsaka natin siya titikman kung yung timpla ba is okay na or kailangan ba natin mag-adjust. So ang tinitikman ko lang dito guys is yung kanyang sarsa. Kasi pag kung ano yung lasa ng sarsa, ganun na rin yung lasa ng meat niya guys. Oh my god, ang sarap. Grabe guys, ang sarap. Nag-mix talaga yung taste ng 4 powders na gamit natin. Tapos mabawang siya. Masarap siya guys. Mabawang siya. And then yung lemon as well. Tapos yung liquid seasoning. Actually, matitikman mo lahat ng mga nilagay mo dito. Liquid seasoning. Tapos yung toyo mansi guys. Yung toyo masarap pag gamit mo yung toyo mansi. Kasi nilagyan mo na ng lemon tapos toyo mansi pa. So na-double up yung sour taste niya. So masarap siya guys. Ngayon, okay na yung lasa. In a little bit. Kahanguin ko na to. Tapos masarap niya. Pati yung anghang yung chili garlic oil na ginamit natin guys. Hindi naman siya sobrang anghang, pero balance yung timpla, balance yung lasa. Yung anghang, yung asim, yung alat, yung taste ng garlic, balance na balance siya guys. So ngayon, since malapit na siyang maluto, I will prepare the onion rings para itatoppings natin sa kanya, okay? I'll show you how to do it. So guys, this is the onion. Ito yung i-slice natin na ilalagay nating toppings mamaya dun sa niluluto natin na pork steak. Okay. So ganito lang siya guys, balatan mo siya, i-slice mo yung dulo para matanggal yung luma. Tapos balatan mo siya totally. Yan.
Aalisin mo yung mga sirang skin. Pipil out mo siya na ganyan. Yan. So, pipil out mo siya na ganyan. Then, pag na-fill out mo na siya, guys, yan. Kukunin mo yung good part ng onion at yun yung gagawin mong onion rings. Like this one, sample for this one. Kukunin mo yung good part, guys. Yan. Tapos, isi-separate mo siya isa-isa. Ganyan siya, guys. Okay. So, I think I need one more part ng onion rings sa middle. Actually, guys, naiiyak talaga ako kapag nag-ano ako ng onion, kasi yung miss ng onion, guys, masakit sa mata. I'm pretty sure hindi na naman ako yung ganito eh. So, siguro lalagay ko na lahat to. Oh my goodness, masakit talaga sa mata, guys. Lalagay ko na lahat ito. So, yun siya. Kasi I love onions, guys. So, ganyan na siya. Then, yan yung outcome. So, ngayon, guys, na-slice na natin yung mga onion rings. Ilalagay na natin siya on top of the pork steak. So, ayan, guys, open ko na siya. And then, I'm gonna put one by one. So, ganyan lang siya, guys. Isa-isa ko lang siya nilalagay. Tapos, yung aroma ng onion mamaya, guys, magmi-mix din ito dun sa paste ng niluluto natin. So, sarap, dami. Daming onion. Yeah. Actually, since ako ay onion lover, I'm pretty sure di lang naman ako onion lover eh. May mga kayo din. Alright. So, ito yung itsura niya, guys. Here it is. Yan. So, since luto na siya, guys, just keep it for a minute here kasi magluluto pa ako ng spicy fried rice. Part 9 nito, guys. So, stay tuned. Kapag ito rin sa inyo pagluto ng spicy fried rice ko.